Si Gray ang pinakamalakas na hari sa kasaysayan na nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihan, yaman at kasikatan, walang sino man ang tumatayo sa kanyang tabi at wala siyang pinagkakatiwalaan. Isang araw ay bigla siyang namatay at muling isinilang bilang isang sanggol na walang kapangyarihan. Nagtaka siya kung sino ang mga taong nasa harapan niya at tinawag nila siyang Arthur at hinala niya na siya ay na-reincarnate. Naisip niya na pagkatapos ng kanyang walang bilang na mga tagumpay siya ay babagsak bilang isang walang magawang sanggol. Sina Alice at Reynolds ay mabuti siyang inalagaan at mukhang kumbinsido sila na anak nila siya at sa palagay niya at makatwiran iyon. Gayunpaman ay hindi siya masaya o marahil ito ay dahil sa isang patuloy na pakiramdam ng takot. Hindi niya kontrolado ang kanyang mga pananatawan sa pagdalaw. Wala sa mga nangyayari ang ayon sa kanyang gusto at ang katawan niya ito ay parang bilangguan. Patuloy niya nais na magising ngunit patuloy ang kakaibang panaginip na ito kaso sa kasamaang palad. Ito ang malupit na realidad na kanyang haharapin mula ngayon. Sa kabila nito ay nasaksihan ni Arthur ang isang bagay na mas nakaiba pa. Kaya ng kanyang tatay na magpakita ng mahika at gamitin ito upang palakasin ang kanyang sarili. Ang kanyang nanay ay mayroon ding mahika na ginagamit niya upang padalingin ang kanyang tatay. Nagtataka si Arthur kung paano gumadana ang mahika at dahil ito ay isang kapangyarihan na hindi niya kilala sa kanyang nakaraang buhay. Tunay siyang nabighani sa mahika at nais niya makakita pa ng higit at upang magawa ito. Napagtanto niyang kailangan niya munang lumaki. Samantala ay pumasok ang kanyang tatay sa gubat at nilupig ang isang halimaw gamit ang kanyang mahika sa pagpapalakas. Di nagtagal ay dumating ang kanyang grupo ng mga kaibigan upang maglibang at malamang silang lahat ay magkakaroon ng mahalagang papel sa susunod na kwento. Bumalik kay Arthur dahil wala siyang ibang magawa ay sinuri niya ang kanyang paligid at sinipsip ang maraming kaalaman hanggat maaari dahil saan man ay may mga kaalaman at kapangyarihan at bumalik si Reynolds sa bahay pagkatapos ng panangaso. At nagtataka si Arthur kung siya ay nasa isang lipunan na kung saan bawat isa ay pinapayagang magmayari ng sandata. Kung ito nga ang kaso ay nananahulugan ito na may antas ng panganib sa labas na nagtulak dito, naniniwala si Arthur na makatwiran lamang na makuha niya ang mga kapangyarihan sa lalo madaling panahon upang umangkop sa mundong ito. Marami siyang tanong na sa kasamaang palad ay hindi pa niya maaaring itanong, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkabigo ay masaya pa rin siya dahil nakakaranas siya ng mga tunay at walang kapantay na sandali kasama ang kanyang mga magulang. Sa kanyang nakaraang buhay ay wala man lang siyang kalayaan na matulog na mapayapa dahil sinusubukan siyang patayin ng kanyang mga kaaway gabi-gabi. Ngayon na nararanasan niya ang kapayapaan, nasanay na siya sa kanyang bagong buhay. Pagkatapos ng mga araw, linggo at maraming buwan ay natutong gumapang si Arthur at mabilis na nagtungo sa salamin upang tingnan kung gaano siya kagwapo matapos masanay sa pagdapang at magkaroon ng magandang kontrol sa kanyang mga kamay. Palihim siyang lumabas ng kama tuwing wala ang kanyang mga magulang at nagtungo sa aklatan. Doon ay kinuha niya ang isang aklat at nagnanais matuto patungkol sa mundong ito at natuklasan na ang kontinenteng kanyang kinalakihan ay tinatawag na Dikan. Ang Dikan ay naglalaman ng 3 kaharian at ito ang kaharian ng Darth, kung saan naninirahan ang mga duwende, ang kaharian ng Elenwal, kung saan naghahari ang mga elf sa kailaliman ng isang gubat at sa wakas, ang kaharian ng Sapan, kung saan nakatira ang mga tao kasama na si Arthur. Ang bansa ni Arthur ay isang monarkiya ngunit ang trono ay minamana ay hindi katulad sa kanyang dating mundo kung saan maaaring agawin ng sino man ang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa naunang hari. Matapos magtipon ng pangunahing impormasyon tungkol sa mundong ito, hinanap ni Arthur ang isang libro tungkol sa mahika at sa isang napaka-cute na paraan na kinuha niya ito mula sa istante. Pagkakuha ng libro ay nagsimulang magmuni-muni si Arthur kung paano mas maunlad ang kanyang nakaraang buhay kumpara sa kasalukuyan. Ang librong kanyang kinuha ay upang maunawaan niya kung bakit ganito at balak niyang pag-aralan ang mahika na tinutukoy ng mga tao sa mundong ito bilang mana. Ito'y maipapasalamang mula sa isang henerasyon patungo sa susunod at makikita lamang sa isa sa bawat isang daang tao. Bukod dito ay 2 uri lamang ng mana ang humihira sa mundo at ang pagpapalakas, na nagpapahusay sa mga kakayahan ng katawan gamit ang mana at ang paglikha, na nagpapakita at nagkokontrol ng mana ayon sa nais na manggagamot. Habang binabasa ito ay naalala niya ang mga kakayahan ng kanyang nanay kanina, na malinaw na nagpapatunay na siya ay isang kadalikha at bagaman ang bawat taong nagtataglay ng mana ay may tinatawag na mana core, na karamihan sa mga salamangtero ay sinisimulang gamitin sa simula ng kanilang pagdadalaga. Kapag mahusay nila itong nagamit at naging bihasa sila ay maaari na maging mages at matapos mabasa ito, naniniwala si Arthur na ito ay katulad ng konsepto ng Kai na pamilyar siya, subalit nagdududa siya kung ang kalamang ito ay magiging sandata para sa kanya, bilang isang nag-aambisyon na mandirigma ng Tango. Sa sandaling iyon ay tinatawag niya ang kanyang panloob na kaya't malapit na maabot ang isang tiyak na antas. Nang si Arthur ay ginugulo ng kanyang ina na si Alice, binuhat siya ito na parang sanggol na siya at tinitigan siya ng mabuti at sa una, hinakala niya na nahuli siya sa kanyang palabas ngunit ipinahayag ni Alice na kailangan niyang palitan ang kanyang pampers, na sa katunayan ay amoy na amoy na.
Habang nagpapalit si Alice ng kanyang diapers ay labis na nadismaya si Arthur sa kung gaano naging bilangguan ang kanyang katawan. Sumampa siya na magkakamit siya ng higit pang kapangyarihan balang araw. Samantala ginugugo ni Alice ang kanyang oras sa pagtatalo ng mga aspeto ng buhay ni Arthur at labis siyang natutuwa sa kung gaano kabilis ang pagunlad niya sa mundong ito. Gayunpaman ay nababahala siya sa katotohanang hindi pa ngumiti sa kanila si Arthur at ang pag-iisip dito ay nakakalungkot para sa kanya. Tumingin siya sa bintana at nakita niyang tinuturuan ng kanyang asawa na si Ray si Arthur kung paano gumamit ng espada. Tuwang-tuwa siyang ipaalam kay Alice ang tungkol sa pagunlad ni Arthur, ngunit galit si Alice dahil tinuturuan ng kanyang asawa ang kanilang batang anak ng isang mapanganib na kasanayan at humihingi siya ng paumanhin. Ngunit naniniwala siya na masyado pang bata si Arthur para matutong gumamit ng espada at pinagalitan niya na malakas ang kanyang asawa. Sa kabilang banda ay maingat na pinapanood ni Arthur ang mga ito at ginagamit ang mga ito bilang balangkas upang maunawaan ang istruktura ng pag-aasawa. Bagaman nagsisimula siyang maniwala na maaaring pamunuan ng mga kababaihan ang mundo kung saan sila nakatira. Kalaunan sa araw na iyon ay dinala ni Alice si Arthur sa palengke at labis siyang nasasabik sa lahat ng nakikita niya. Bawat item na nakikita niya ay parang aralin na matututunan niya at ngayon ay naunawaan niya kung bakit paligid-ligid ang tingin ng mga sanggol na parang pamilyang sila sa lugar, lalo na sa mga bagay na hindi umihiral sa kanyang dating mundo. Nakapagmasid din siya ng mahika ng malapitan na nakita niya napaka-importante at sa daan pa uwi ay unti-unti siyang nakakatulog ngunit bago iyon, naisip niya kung gaano ka-helpful ang kanyang pamilya sa kanya at sa wakas, nakauwi sila at dinala siya ni Alice sa kanyang silid. Sa daan ay pinag-uusapan ni Alice kung gaano siya kasaya tuwing lumalabas siya ng kama para magbasa at kung gaano siya ka-furious tuwing nasa palengke sila, naniniwala siyang lamanan niya ang mga katangian ito mula sa kanyang ama na si Ray na katulad niya. Napagpasyahan niya maaaring tumakas siya balang araw upang makita ang mundo, ngunit umaasa siya na magkakaroon siya ng mas mapayapang buhay at ng gabi niyon, pinanood ni Arthur ang kanyang ama na gumagawa ng mahika at labis siyang nasabik sa ideya na mayroon siyang matututunan mula dito ng malapitan. Pinanood niya ang kanyang ama na nagtaas ng ilang bato mula sa lupa at nagbago ng isip bago pa man siya lubos na madismaya. Dumating si Alice at tiniyak sa kanya na nagsisimula pa lamang si Ray at hinimok siya mas maging mapanuri at sa sandaling iyon, pinalakas ni Ray ang kanyang mahika at nagpakita ng ilang mga advanced na kasanayan. Nakita ito ni Arthur at agad niyang napagtanto na ang kanyang ama ay isang augmenter at nabuhayan siya ng loob na gumawa ng sarili niyang trick, ngunit naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang ipaalam sa kanya ng kanyang ina na oras na ng kanyang pagtulog. Habang binubuhat siya papunta sa kanyang silid ay napansin niya ang isang libro sa stand at patuloy itong itinuro habang malakas na umiiyak. Hiniling niya sa kanyang ina na payagan siyang basahin ito. Pagkatapos ng sandaling pagpapakita ng kanyang kaafit-afit na mukha ay napilitan siyang hayaan siyang magbasa nito sandali. Habang binabasa niya ang libro ay naalala niya ang lahat ng kaalaman na kanyang natamo sa kanyang pagnanais na makabuo ng isang man-acre para sa kanyang sarili. Sinimulan niyang ilipat ang lahat ng mana mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan patungo sa isang punto. Ginawa niya ito sandali at noong makala ng kanyang mga magulang na marahil ay natutulog na siya, isang malakas na pagsabog ang nangyari sa loob ng bahay. Nang mangyari ito ay mabilis na sumisid si Ray upang protektahan ang kanyang asawa at nasunog ang kanyang likod subalit matapos masigurado na ligtas si Alice, naalala nilang naiwan nila si Arthur sa bahay at dali-dali silang tumakbo papasok sa bahay at labis na nagulat na makita nilang lumulutang sa himpapawid si Ray. Naiwan silang nakatulala sa tanawin at wala silang nagawa kundi panaurin siya habang bumababa sa lupa at habang ginagawa ito, nagsimulang bumagsak ang bubong at dahil bata pa lamang si Arthur, hindi siya nakaiwas sa oras ngunit mabilis na iniligtas siya ng kanyang mga magulang mula sa maaaring naging muling pagtatagpo niya sa ilalim ng mundo. Hindi nagtagal ay sabay-sabay silang umiyak at naunawaan ni Arthur na gagawin ni na Alice at Ray ang lahat upang panatilihin siyang ligtas, isang pakiramdam na kasiguraduhan na hindi niya nakuha sa kanyang nakaraang buhay. Ilang taon nang lumipas at si Arthur ay isa ng batang lalaki na nagsisimulang matutunan ang mga kasanayan sa pakikipaglaban mula sa kanyang ama na si Renaud. Magpaharap sila sa hardin kung saan sinusubukan ng kanyang ama na iabot sa kanya ang kanyang pinahahaladahang guantes, ngunit tinanggihan ito ni Arthur dahil alam niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas upang gamitin ang mga ito sa kanyang edad. Sa halip ay kinuha niya ang isang kahoy na espada at gayon din ang ginawa ng kanyang ama at agad na umaksyon si Arthur. Sinusubukang ilunsad ang tatlong magkakasunod na atake sa kanyang ama, ngunit mas malakas ang kanyang ama at madaling naharangan ang bawat isa sa kanyang mga atake. Napagtanto ni Arthur na ginagamit ng kanyang ama ang kanyang mahika upang patibayin ang mga patpat, kaya nagpasya siyang gawin din ito at ibinuhos ang kanyang mana sa kanyang kahoy na espada. Hindi nagtagal ay muling sumugon siya sa kanyang ama na nagulat na madawang baliin ni Arthur ang kanyang patpat sa dalawa. Ngumiti si Arthur at ipinahayag na mas maganda ang kanyang kahoy kumpara sa kahoy ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ama na mas mahalaga ang tibay at gayon paman ay napagtanto ng kanyang ama na si Arthur ay isang henyo, kaya nagpasya siyang kausapin ng kanyang asawa tungkol sa pagpapadala kay Arthur sa labas ng bayan para mag-aral sa isang tunay na guro.
Tutol na tutol ang kanyang inan si Alice dito dahil ayaw niya mawalay ang kanyang anak sa kanya lalo na't 4 na taong gulang pa lamang ito. Ipinaliwanag ni Venold na sa murang edad na 4 at mas malakas na ang kahoy ni Arthur kumpara sa kanya na namamahulugang dapat siyang sanayin ng isang dihasang mandirigma. Subalit bago pa sila makapagpasya at si Arthur mismo ang nagsalita na dapat silang lahat na magkasamang umalis, bagamat tila isang kakaibang ideya ay agad na sumang-ayon ng magulang ni Arthur, marahil dahil hindi pa talaga naapektuhan ng krisis sa pabahay ang kanilang mundo. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang mga dating kasamahan ni Alice at Reynolds upang maglakbay kasama nila. Ipakilala ni Arthur ang kanyang sarili sa kanilang lahat at ang dating pangkat ng kanyang mga magulang ay binubuo ni Adam ang leader, si Angela ang may malaking dibdib na babae, si Der ang pangkaraniwang itsurang lalaki, si Helen ang mamamana, at si Jasmine, ang kakaibang batang babae na tila may pagdududa kay Arthur sa hindi malamang dahilan. Hindi nagtagal ay nagpasya silang umalis at nalaman ni Arthur na ang mundo kung saan sila naroon ay gumagamit pa rin ng medyo primitibong paraan ng transportasyon kumpara sa kanyang mundo kung saan karaniwan na ang paggamit ng air Ubers. Makalipas ang ilang sandali at nagpasya silang magpahinga sandali upang kumain, ngunit hindi ito naging maayos nang biglang lumitaw ang mga lobo mula sa kagubatan dahil sa amoy ng pagkain. Agad na kumilos si Jasmine at kinuha ang kanyang 2 daggers at lumundag sa labanan. Tinatabas ang bawat lobong lumalapit sa kanya at samantala ay sina Venold, Adam at Helen ay nakapatay din ng ilang lobo gamit ang kanilang mga sandata. Samantala ay ginamit ni Der at Angela ang kanilang mahika upang tuluyang wasakin ang natitirang mga halimaw. Nang gabing iyon sila ay nagpiging sa laman ng mga halimaw at makalipas ang ilang sandali, napansin ni Alice na dumudugo pa rin ang braso ni Venold at nagpasya siyang gamutin ito. Agad na tumayo ang iba pang mga kasapi ng pangkat mula sa kanilang mga pwesto at bumuo ng protective circle sa paligid nila na nagtaka kay Arthur ngunit di nagtagal ay nalaman niya na si Alice ay isang napaka-espesyal na salamang kere na may mahiwagang kakayahan sa pagpapadaling na bihirang-bihira. Dahil sa bihirang kakayahan ito ay laging nasa panganib si Alice na makuha at isa ito sa mga dahilan kung bakit sila lumipat sa kanayunan upang manatiling hindi napapansin at sa kabutihang palad. Walang problema ang mahika ng pagpapagaling ngunit pagkatapos nito, nagpasya si Adam na kailangan niya ng ehersisyo at hiniling kay Arthur na mag-ensayo kasama siya. Sumang-ayon si Arthur sa pagsasanay habang binalot ni Adam ang kanyang matalas na sibat ng tela upang maiwasan ang anumang pinsala. Handa na sila para sa sesyon ng sparring at pinuno nila ang kanilang mga sandata ng mana at sa pagkabigla ni Adam, si Arthur ang unang gumawa ng hakbang habang ginagamit niya ang mahika upang mapataas ang kanyang bilis. Gumalaw siya ng kasing bilis ng kidlat papalapit kay Adam bago mawala at lumitaw sa likuran niya na ikinagulat ni Adam. Sa kasamaang palad ay nadulas si Arthur na nagbigay ng pagkakataon kay Adam na makabawi. Hindi nagtagal sila ay nagsimulang magpalitan ng mga mabibigat na galaw. Nagulat ang lahat sa bilis ni Arthur subalit sa huling sandali, siya ay naitapon sa ere dahil sa kanyang magaang katawan at napilitan si Angela na iligtas siya gamit ang kanyang mahika ng hangin. Mahinahon siyang lumapag sa lupa sa ibaba habang sinisimula ng ibang mga kasapi ng grupo na pangsabihan si Adam dahil sa pagiging labis laban sa isang bata. Ipinagtanggol ni Adam ang sarili niya sa pagsasabing masyadong malakas ang bata ngunit walang nakinig sa kanya. Si Jasmine sa kabilang banda ay lubos na naintriga sa mga kasanayan ni Arthur at nagsimulang magtanong tungkol sa mga teknik na ginagamit niya. Ang mga susunod na araw ay mabilis na lumipas habang nagsasanay, kumakain, natutulog at muling nagsasanay si Arthur kasama ang halos bawat kasapi ng grupo, natutunan ang mga teknik ng sibat mula kay Adam at mga push-up mula kay Venold, pagpana mula kay Helen at pagtakbo na parang si Usain Bolt mula kay Jasmine na tila nagkagusto na sa bata. Sinubukan ni Jasmine na fitin siya sa isang maliit na partido sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng isang maliit na espada na may counting baby oil dito. Ngunit ayaw ni Alice ang ina ni Arthur na maluto ang kanyang anak kaya tinawag niya ito palayo. Hindi nagtagal ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa mga karwahe nang bigla silang napilitang huminto sa ilang mahiwagang pangyayari. Bigla ang umulan ng mga palaso patungo sa kanila at agad na napagtanto ni Arthur na sila ay inaatake ng mga bandido. Agad na tumalon sina Der at Adam sa harapan ng mga karwahe habang ginamit ni Angela ang kanyang mahika ng hangin upang itaboy ang lahat ng paparating na mga palaso. Habang sumisilip si Arthur palabas at natuklasan niya na papalibutan sila ng mga bandido mula sa lahat ng panig. Inutusan ng panit na pinuno ng mga bandido ang kanyang mga tauhan na huwag saktan sina Alice at Arthur at alisin ang lahat ng iba pa. Dahil maaari silang ibenta sa mataas na halaga at sumigaw sa pagsang-ayon ng mga bandido at tumalon sa zona ng labanan kung saan isa-isa silang naglunuto sa mga kamay ni Venold at ng kanyang pangkat. Isa-isa ring sinimulang wasakin ang bawat miyembro ng pangkat ang mga bandido. At alam ni Arthur na mas malakas ang kanyang pangkat sa individual na batayan ngunit nagsimula ang problema ng subukang lamunin ng mga bandido ang pangkat sa pamamagitan ng dami ng kanilang bilang. Nagsimulang mapagod ang mga kasapi ng pangkat sa walang tigil na labanan at habang ang pinuno ng mga bandido ay nakipaglaban ng isa sa isa kay Venold at itinulak siya sa kalwahe kung saan naroon si Arthur. Nasira ang kalwahe habang mabilis na sinubukan ni Alice na tulungan si Reynolds. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag gamitin ang kanyang mahika dahil lalo lang itong magpalala sa sitwasyon.
Tumayo si Renaud at sinabihan si Arthur na dalhin ang kanyang ina sa ligtas na lugar habang haharapin niya ang pinuno ng mga bandido. Bagaman gusto ni Arthur na lumaban at inaangkin niyang sapat na siyang malakas upang hawakan ang mga ito, sumigaw sa kanya ang kanyang ama na gamitin ang kanyang lakas upang protektahan ang kanyang ina dahil mayroon itong dinadala sa sinapupunan. Nagtaka si Arthur kung kailan nangyari ang pagkakataon para magawa iyon, ngunit nagpasya pa rin siyang tumakas kasama si Alice. Sinubukan ng pinuno ng mga bandido na habulin sila at habang patuloy na tumatakbo si Arthur, muling inatake ni Renaud ang pinuno ng mga bandido na pinilit siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bagamat nagpapatuloy si Arthur sa pagtakbo ay hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang daan na hinaharangan ng maraming kaaway. Sa kabutihang palad ang kanyang mga kasamahan sa pangkat ay mga propesyonal at nagawa nila isa-isang alisin ang lahat ng mga bandido sa kanyang daan. Pinasalamatan ni Arthur ang kanyang mga kasamahan sa kanilang tulong at nagpatuloy sa pagtakbo ng buong bilis nang bigla silang maambush ng isang salamangtero na inatake sila gamit ang kanyang mahika ng hangin. Nagpasya si Arthur na itulak ang kanyang ina sa kaligtasan habang siya mismo ay tinamaan ng malaking pinsala na nagtulak sa kanya pataas sa ere at sa ibabaw ng bangin na nagpasya siya na hindi siya mamamatay na mag-isa at inihagis ang kanyang kutsilyo na nakatali sa isang lubid sa kanya umatake. Hinihila ito pababa kasama niya. Agad na sinubukan ni Nether at Angela na gamitin ang kanilang mahika upang iligtas ang batang si Arthur habang sumisigaw ang kanyang ina sa kanyang pangalan na may luha sa mga mata. Sa lahat ng oras na iyon ay nakadama si Arthur ng kapayapaan na parang nakamit niya ang isang bagay. Nagtataka siya kung ito ba ang pakiramdam ng kaligayahan nang bigla siyang mapaluha na maisip niya na magiging kuya na sana siya. Ngunit ngayon ay nawala na ang pagkakataong iyon. Habang iminulat ni Arthur ang kanyang mga mata matapos ang pagbagsak at natuklasan niyang buhay pa rin siya, nagtataka siya kung nasaan na siya nang biglang gumalaw ang lupa sa ilalim niya dahil may napakalaking nilalang na papalapit. Sinubukan ni Arthur na tumayo para makita kung ano iyon at lubos siyang natakot na makita ang isang nakakatakot na mukhang demonyo na tinawag siya sa kanyang pangalan. Natakot man siya na hindi basta-basta sumuko si Arthur at lumundag siya upang salakayin ang demonyo pero tinatabig lang siya nito ng mahinahon. Nang makabangon siya, binanggit ng demonyo na marami pa siyang kailangang matutunan at sinigurado rin itong kaibigan siya. Hindi maintindihan ni Arthur kung ano talaga ang nangyayari pero bigla na lang pumitas ng mga prutas ang demonyo para sa kanya. Sinabi nito kay Arthur na kailangan muna niya kumain bago sila mag-usap dahil hindi siya sumasagot sa kahit anong tanong hanggat hindi siya kumakain. Wala siyang nagawa kundi kainin ang mga prutas at pagkatapos ay tinanong niya ang demonyo kung ayos lang ba ang kanyang mga magulang. Ipinakita nito sa kanya ang isang tagpo sa kalsada kung saan nakipaglaban ang kanyang mga magulang at mga kaibigan sa mga tulisan at puno rito ng mga bangkay ng mga tulisan. Sinabi ng demonyo kay Arthur na buhay ang lahat ng kakilala niya at ligtas silang nakapagpatuloy sa kanilang paglalakbay ilang araw na ang nakalilipas. Dahil dito ay napaluha si Arthur sa sobrang gaan ng loob at tuwang naramdaman niya. Tinanong niya ang pangalan ng demonyo para makapagpasalamat na maayos at ipinakilala niya ang sarili bilang Sylvia. Ilang araw ang lumipas na nananatili si Arthur sa kuweba ni Sylvia habang kumakain ng mga prutas para mabuhay at bumaling ang kanyang mga sugat. Gusto na niyang puntahan ang kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon, pero sinabi ni Sylvia na hindi ito ganoon kadali dahil kailangan niyang dumaan sa kagubatan na puno ng mga mapanganib na halimaw at masasamang tao. Gayunpaman may ibang paraan si Sylvia para mapantagpo muli si Arthur at ang kanyang pamilya, pero kinakailangan itong gumawa ng butas sa mismong tela ng espasyo at oras at matagal itong gawin. Napantanto na niya na kahit mukhang demonyo si Sylvia na mabait talaga ito at higit pa roon mahalaga siya dito. Isang araw habang abala si Arthur sa kanyang pag-ensayo ay nagdesisyon si Sylvia na turuan siya ng isang teknik na hindi alam ng mga tao. Kinokolekta niya ang mana mula sa hangin at bumuo ng bola sa kanyang kamay, bagay na labis na ikinagulat ni Arthur dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoon. Ipinaliwanag ni Sylvia na karamihan sa mga tao ay iniisip na pwedeng mangalap o gumamit ng mana, pero sa kalikasan ay maraming nilalang ang kayang gawin ang dalawang ito ng sabay. Inalok niya ituro ito kay Arthur pero bago iyon ay gusto muna niyang malaman kung ano ang balak niyang gawin kapag siya ay naging mas malakas na. Matagal na pinag-isipan ito ni Arthur at pagkatapos ay buong tapan niyang sinabi na kapag siya ay lumakas na, papatayin niya ang lahat na magtatangkang manakit sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero hindi nagustuhan ni Sylvia ang sagot ni Arthur kaya tinabig niya ito palayo at nainis si Arthur sa ginawa niya. Pero sinabi ni Sylvia na bumagsak siya sa kanyang pagsubok dahil hindi siya magtuturo sa sino man may baliw at marahas na pag-iisip. Nabuluhan si Arthur sa sinabi niya dahil ang natutunan lang niya sa kanyang nakaraang buhay ay kailangan mong lumakas para patayin ang iyong mga kaaway. Ngunit nang tanungin siya ni Sylvia kung natutuwa ba siyang laging iniisip ang karahasan at natahimik si Arthur, sabi ni Sylvia ay may iba pang paraan para gamitin ang lakas bukod sa karahasan at ayaw niyang sayanin ni Arthur ang buhay niya sa galit at paghihiganti.
Tumama ang mga salitang ito kay Arthur at para bang alam ni Sylvia ang lahat tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Inulit ni Sylvia ang kanyang unang tanong na ano ang gagawin niya kapag siya ay lumakas na at sa pagkakataong ito. Sumagot si Arthur na protektahan niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Natuwa si Sylvia sa sagot na iyon kaya sinimulan na niyang turuan si Arthur kung paano gamitin ang mahika sa pamamagitan ng direktang pagkuha nito mula sa kanyang kapaligiran. Mabilis itong natutunan ni Arthur at nang tumakbo siya papunta kay Sylvia para ipakita na kaya na niya ito, bigla siyang sinantok sa gilid ng kuweba at nalagagan ng mga bato. Naguluhan si Arthur sa nangyari pero kinausap siya ni Sylvia gamit ang telepatiya at sinabing huwag siyang magsalita. Ilang saglit lang ay dumating ang isa pang demonyo na kamukha ni Sylvia at sinabihan siyang bumalik na kasama niya. Kumanggi si Sylvia kaya binaril siya ng demonyo ng isang energy boil. Nag-aalala si Arthur pero sinigurado ni Sylvia na ayos lang siya at tumayo siya para lumaban muli at pinalaya ang buong kapangyarihan niya. Nabiyak ang kanyang katawan na parang demonyo at nagbagong anyo siya bilang isang puting dragon. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang hyperbeam papunta sa demonyo na halos hindi na ito maharangan. Binalaan siya ng demonyo na ang pagdamit ng ganoong kalakas na kapangyarihan ay may kapalit, pero sinabi ni Sylvia na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Sa hindi inaasahang paraan ay napigilan ng demonyo ang kanyang atake at binumbahan siya ng mga bola ng madilim na enerhiya. Ang ilan dito ay tumama pa sa kuweba at natarante si Sylvia habang tinitiyak ang kaligtasan ni Arthur, kaya sinamantala ng demonyo ang pagkakataon para atakihin siya ng malakas. Napantanto ni Sylvia na mapapahamak si Arthur kung hindi siya kikilos kaya't nagdesisyon siyang isusugal ang lahat para makaligtas ang bata. Ginamit niya ang buong lakas para ihinto ang oras at tinawag si Arthur palabas, sinabihan na kailangan na niya umuwi na yon. Binuksan niya ang isang butas sa espasyo at oras at ipinaliwanag na hindi ito diretsong magdadala sa kanyang pamilya. Pero sapat na ang lakas niya na yun para mabuhay habang hinahanap niya ang mga ito. Napantanto ni Arthur na isinasakripisyo ni Sylvia ang sarili para sa kanya at labis itong naapektuhan ang kanyang kalooban. Nangapo siya ni Sylvia na gamitin ang kapangyarihan niya upang protektahan ang mga taong mahal niya. Pagkatapos ay hiniabot niya ang mga pamamaalam na regalo na isang kristal na itlog at isang balahibo, sabay sabing alagaan niya ito ng mabuti. Pagkatapos ay hinalikan niya si Arthur at biglang yumitaw ang mga gintong tato sa magkabilang braso ng bata. Ipinaliwanag ni Sylvia na malalaman niya ang kahulugan at gamit nito sa tamang panahon, pero ngayon ay kailangan na nilang magpaalam. Inamin din ni Sylvia na hindi talaga niya kailangan ng ganoong katagal para ihanda ang portal. Sinasadya niya iyon na mapatagal dahil gusto niya mas makasama pa si Arthur. Napaiyak si Arthur sa narinig at doon niya napagtanto na hindi pa sapat ang lakas niya para protektahan si Sylvia sa ngayon. Kahit nangako si Arthur na protektahan niya ang lahat ng mahal niya at sinabi ni Sylvia na hindi saklaw ng pangakong iyon ang kasalukuyang sitwasyon at pinayuhan siyang magmadali. Sinabi ni Arthur na wala siyang pakialam kung isa mang dragon o demonyo si Sylvia dahil pamilya na ang turing niya rito at hindi iniiwan ang pamilya. Sagot ni Sylvia na mayroon na siyang ina kaya't nagpasya si Arthur na tawagin siyang lola at sa narinig, napaiyak ang dragon at dahan-dahan siyang tinulak ni Sylvia papunta sa portal at dinala niya ang itlog at ang balahibo. Pero habang papasok na siya sa portal at lumingon para magpaalam sa huling pagkakataon, bigla na lang siyang hinigop papalayo at pagkaalis ni Arthur, pinakawalan na ni Sylvia ang kanyang kapangyarihan at ibinalik ang daloy ng oras sa kuweba. Kaagad siyang tinamaan ng atake ng demonyo at bumagsak sa lupa at habang papalapit ito sa kanya na puno ng kumpiyansa, bigla siyang sinalpresa ni Sylvia at binaril ito ng buong lakas sa napakalapit na distansya. Samantala si Arthur ay naglalakbay sa loob ng portal na muling marinig ang boses ni Sylvia. Sinabi nitong ayos lang na malungkot pero kailangan niyang pagtrabahuhan dahil balang araw, ang lungkot na iyon ay maging kasiyahan. Sagot ni Arthur hindi niya kaya pero sagot ni Sylvia na alam niyang kaya ni Arthur dahil siya ang pinakamalakas na hari sa kasaysayan. Nagulat si Arthur sa narinig na paano nalaman ni Sylvia ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Gusto sana niyang itanong kung siya ba ang nagdala sa kanya sa mundong ito pero bago pa niya magawa iyon, lumabas na siya ng portal. Matapos ang kanyang pag-iyak para kay Sylvia ay tumayo si Arthur at inilagay ang kristal na itlog sa kanyang pouch. Pagtingin niya sa paligid na nasa loob na siya ng isang masukal at mapanganib na kagubatan.